Back to basics. Opo. Magandang umaga po. Sa lahat po ng mga nandito sa church, good morning po sa inyo. Isa pong kagalakan na kayo po yung muling makita, makasama po sa pag-worship sa Lord ngayong umaga. Sa mga nandyan po sa online, nanonood, magandang umaga po, magandang araw, magandang gabi sa inyo. Season 2 na po tayo ng Family Matters. Kamusta po ba ang naging season 1? Curious ako, nagtanong si Pastor Jess, sino daw yung gusto ng maayos sa pamilya. Gusto ko pong makita yung mga hindi nagtaas ng kamay. Kasi may mga hindi nagtaas. So, sa season 1 po, ay ginamit po ba ng Panginoon ang mga narinig natin upang mas maging maayos ang ating pamilya. So, ngayon pong season 2, pangalawang Sunday po, patuloy po nagagamitin ng Panginoon ang kanyang salita dahil gusto ng Lord maging maayos ang ating mga pamilya. Sige po, tayo po yung magpasimula na. Sabi po ni Pastor Boy, manenermon ako, buti na lang ay galing sa trangkaso kaya medyo malumanay tayo ngayong umagang ito. Samahan niyo po ako sa maiksing panalangin. Pray po tayo. Panginoon, maraming salamat po for the privilege na kami po ay makapag-worship sa inyo, Panginoon. Salamat po. Hindi kami karapat-dapat na humarap sa presensya mo, pero Panginoon, thank you. Dahil po kami may pribilehiyong ito, may opportunity, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa pagtunghay mo sa amin, sa aming pagsamba sa iyo ngayong umaga ay yung mga inawit po namin, yung mga pasasalamat namin sa iyo, Panginoon, naging katanggap-tanggap. Thank you, Lord, dahil po may pagkakataon kami upang ang iyong salita ay mapag-aralan. Ikaw ay mapakinggan namin ngayong umaga. Panginoon, kaya hinihiling po namin ang malayang pagkilos ng banal na Espiritu. Panginoon, ako pong inyong lingkod, itago niyo po ako sa inyong likuran. Nawa, Panginoon, ay ikaw ang marinig sa pamamagitan po ng aking tinig. I-anoint niyo po ang aking mga labi, Panginoon, ang sa gayon lahat po ng lalabas ay magmumula po o nagmumula po sa inyo. Hinihiling po namin, Lord, na gawin niyo pong simple ang iyong salita, banal na Espiritu, ipaunawa niyo po sa amin ang mga salita mo, lalo na po patungkol sa aming mga pamilya, sa aming mga role bilang mga members ng family. So, Panginoon, salamat pong muli. Itinataas ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kami po ay nakakakain ni Mrs. Sa bihaya ng Panginoon, siyempre. Pero ginagamit po yung provision ng Lord through dun sa work ni Ake, ni Mira. So, siya po ay nasa stem cell na business. Sino pong nakakaalam how stem cells work? Paano po ba? Alam lang natin, mahal ito. No? Mahal. Yung mga nagiging kliyente po ni Mrs. ay mga high profile, doon. Kaya, so mahal siya. So, bakit siya mahal? Ano po ba ito? So, tingnan po natin. Sabi ni Jeda, mag-biology muna tayo ng konti. Ano po ba ang cells? What is a cell? Ayan. Sa next slide po. Ang cell, sabi dyan, is the structural, functional, and biological unit of an organism. Nakalimutan ko na nga ito dahil elementary pa ako nung tinuro ito. No, cells are the basic building blocks, maliban dyan, of our muscles, bones, and other organs. So, kaya po tayo buhay ngayon. Ito yung building blocks ng ating pagkatao, ng ating buhay, yung cells. So, sabi po dyan, the human body is composed of trillions of cells. At every cell composed ng plasma membrane. So, ganyan. So, tayo po binubuo ng maraming cells. Ang stem cells po ay dahil cell din siya, sa akin pong napakaliit na pagkakaunawa sa pakikinig po kay Mira habang sila ay nagsiseminar o yung mga yon nung pandemic lalo na halos araw-araw. No, ang stem cells po, basically, siya po ay for regeneration. Tama ba, Mrs.? No? Yung mga may sakit po, ganyan, ginagamit po yung stem cells. So, gumagana po siya. It works para po magpasimula ng healing. No, sa mga bloodstream, no, nagmumula sa bone marrow, ganyan, pinapapasok. So, para po magkaroon ng healing, yung mga damaged na mga cells sa katawan, yung mga damaged tissues,
Yan po, yun yung stem cells. Pinupuntahan niya yan. So, iba't ibang mga organs ang pupuntahan, iba't ibang mga problema, iba't iba rin po yung working niya. So, stem cells po siya. So, kapag po stem cells ang kumalat, it promotes healing, it promotes betterment. Yan, pag kumalat siya. Sino po ang nakakaalala nung last episode ng season 1 ng Family Matter? Sabi ni Pastor Boy, ang pamilya, sa pamilya rin, magmumula yung answer sa problema ng society. Para pong gano'n, no? Sa season 1, yung last episode. No? At gano'n din po, parang stem cells na gano'n. At sa stem cells, nagsisimula yung healing process ng katawan. Ngayon po, paano naman kapag cancer cells ang kumalat at hindi stem cells? Kasi po, ang cancer ay cells din ito na kumakalat. Kami po sa aming pamilya ay nakailang cancer na po, bout with cancer. Si Auntie Lids, si Ate Belen, si Ate Venus. So kitang-kita po namin yung epekto ng cancer. No? At makikita natin, pagka po ang cancer ang kumalat, meron pong death, pero bago yung death, merong pain, merong suffering, merong deterioration. Kasi yun yung cells na nandoon at yun yung kumakalat. Ngayon, ang pamilya po natin, mga kapatid, ay mako-consider nating cells. Bakit? Kasi po, ito yung building block ng society. Sa Pilipinas po, there are about 26,374,653 na households. So, about 26 million. Ang dami-dami po. No? 26 million. Ngayon, kung isipin po natin, kung yung mga pamilyang yan ay healthy, ang society po, ano dapat? Healthy. Pero ano po ang society natin ngayon? Healthy ba? Hindi po. Ang society natin ngayon nagde-deteriorate. Bakit? Kasi, familiar po tayo dun sa statement na cancer ng lipunan. Tama? Kaya po nagde-deteriorate kasi po yung mga pamilya nagde-deteriorate. May cancer. At yung pamilya po, and even Christian families, nakakalungkot po, hindi exempted dun sa dun sa term, cancer ng lipunan. So yun po yung titignan natin. Back to basics tayo. Basic na basic lang naman. Paano mag-i-improve? Paano magiging maayos? Paano magiging sagot ang pamilya sa problema ng society? At dito po, sa Ephesians chapter 5, basic na basic po, madali lang, simple lang yung sabi. Paano ba magiging maayos ang pamilya? Una po, sabi dyan sa verse 22, wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. Sino po ang mga wives dito? Taas po ang kamay. Sige na po, walang pakialam ngayong umagang ito. Taas po ang kamay ng mga wives, yan. Taas po ang kamay ng mga gusto o may planong maging wives. Mga bata, wala na. Wala nang plano. Sabi dyan, wives, submit, magpasakop. Sabi nyo nga po, mga wives, submit. Sinasabi pa lang, mahirap na. Mahina na. Yung salitang submit, mga kapatid, wag po kayong mag-alala. Tingin ko maiksi lang ito. Ito po ay galing sa Greek word na hupotasso. Yan. 2 words po siya. Yung hupo is under. At yung taso, it means to line up, to get in order, to arrange. So yung submit, ina-arrange mo, sa arrangement na sa ilalim ka. So nilalagay mo wives, pasensya na po salita ng Panginoon, yung wives daw po, ang sabi dyan, ilalagay mo yung ilalim pag in-arrange mo ang sarili mo. So yung mga asawa po, babae, magpapasailalim sa kanilang mga husbands. Sa anong kondisyon? Sabi po ron sa binasa natin, anong kondisyon sa pagpapailalim ng mga wives? Sabi doon, unto the Lord May kondisyon po ba? Kailan magpapasailalim? Kapag mas mataas ang sahod ni mister, meron po bang ganon? Wala pong kondisyon, mga kapatid. Ang sabi lang, wives,
magpasailalim. Regardless po kung mas mataas ang sahod mo o mas mataas ang sahod niya. Minsan po may ganun eh. Pagka mas mataas ang sahod ni Mrs., mas may boses siya, mas meron siyang sa decision making. Meron ganun eh. Pagka may doctoral, masteral, at si Mister ay walang doctoral o masteral, bachelor's, meron, o kaya vocational, hindi mo pa ilalim. Pagka hindi prom king si Mister, pero si Mrs. prom queen, no? Minsan may ganon eh. No? May mga kondisyon, pero dapat dito po sa binasa natin, if we go back to basics, mga wives, mga kababaihan, wala pong kondisyon sa pagpapasailalim. Pag ikaw po ay wife, you put yourself under. Hindi na ako titingin, baka yung mga nakairap. No? Pero ito po, may submission, mga kapatid. Submission is a duty, is the basic duty of the wife to her husband. Tandaan niyo po yan. Magsasubmit. We rank ourselves. Ang leadership po, mga kapatid, ay nasa kalalakihan. Huwag po kayong maglala, dadating naman tayo sa husbands mamaya. Pero the leadership po, it belongs to the man. Kaya nga po napaka-importante sa first episode ng season 1, yung man, yung papakasalan mo, dapat merong mga qualifications na ayon sa design ng Lord. No, hindi pa pwedeng cute lang, sabi ni Pastor, hindi pwedeng guwapo lang. Hindi pwedeng magaling lang mangbuladas. Yun na. Kasi siya yung paglilidin mo eh. Pero kung yun ang pinili mo, meron ganun ngayon, well, walang kondisyon ng pagpapasailalim, magpasailalim. Basic na basic po ito. Pero basic nga ba? Simple nga ba? Sabi po nung iba, kapag nagpapasailalim kasi, lalo na sa mga time ngayon, degrading. Pag nagpasailalim ako, lalo na kapag alam nung yung circle of friends, parang mas mataas yung estado ko sana eh. May mga ganun eh. Degrading. Hindi po mga kapatid, hindi siya degrading. Ang husband po sa pamilya, siya po yung head, yung wife po body. Kapag po sumusunod yung body dun sa head, normal. Hindi naman nadidegrade yung katawan eh. Diba? Kapag sumusunod, ito yung gusto ng utak, ng ulo. Pag sumunod, hindi degrading. Pag hindi sumunod, anong tawag? Spasms eh. Spastic. Pang spasms po, kusang kumikilos, kusang gumagalaw yung parts ng katawan na hindi naman inuutos ng ulo, ng utak. Spastic po pagka ganon. Kapag hindi po sumunod yung katawan sa ulo, yun po yung mas nakaka-degrade, yun po yung may problema, may sakit, ibig sabihin. So wives, mga kapatid, kapag tayo po ay nagpasailalim sa ating mga husbands, hindi po tayo nadidishonor. In fact, na-honor po ang buong katawan, ang buong pamilya, when wives submit to their husbands nang walang kondisyon. Again, kami po ni Aki, kami po ay magsi 6 years na, parang sabihin kahapon dun sa fellowship po namin, magsi 6 years na pala kayo, Kuya Jay, parang pumikit lang ako, 6 years na. Sa 6 years po namin ni Aki, ang kasunduan po namin sa mga maliliit, sa mga minor decisions, si Aki po ang masusunod. Kapag po major decisions, ako po ang masusunod. So over the last 6 years, mga kapatid, wala pa po kaming major decision na ginawa. Puro minor lang. Siya ang laging nasusunod. Hindi. Biro lang po yun, pero, I mean, basic kasi, Nay, may adobo ba tayo dyan? Nung last time, di ako nakatikim ng adobo kasi di nagustuhan ni nanay, sinabi ko, hindi. Biro lang po. Pero dapat po may magpapasailalim tayo. Hindi po siya ganun kasimple, mga kapatid. Bakit? Bakit hirap na hirap? Tingnan po natin yung simula. Sabi po sa Genesis chapter 1, verses 27 to 28, ito. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them, male and female, He created them. Unang-unang kasalan po ay ito, dito, sa Genesis. Ang Panginoon po ang nagkasal. Tignan po natin dito. Si Eve po, yung woman, ay ginawa pong suitable partner. Pero yung man pa rin po yung head. Pero although ganun po, yung man po ang magiging head pa din,
suitable partner, tignan po natin ang sabi dyan, dun sa next verse. Sabi dyan, He blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish in the sea and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground. Meron po, leader, si Adam, si Eve po, suitable partner, pero dalawa po sila mga kapatid na binigyan ng dominion. So, ibig sabihin po, they were co-rulers, co-regents. Pag regent po, parang governor, no? Merong nagro-rule ka in place of another, parang ganyan. So, they ruled together, man and woman. Noong time po na yan, mga kapatid, wala pang kasalanan, yung principles of leadership and submission, hindi pa binabanggit. Bakit? Kasi prior po dun sa fall of man, sa sin, ang ganda-ganda po ng relationship, God ordained pure. Dalawa sila. Pagdating po ngayon ng chapter 3 at pumasok na po ang kasalanan, dito na po nagkawindang-windang. Tignan po natin yung epekto ngayon sa verse 16 ng chapter 3. So ito na ngayon ang nangyari. To the woman, he said, I will make your pains in childbearing very severe. Yung iba po, sabi nila, kapag nanganganak daw, kung ano-anong sinasabi, nagagalit na sa asawa. Ayaw na. Hindi po kasalanan ng asawa. Hindi naman. Sabi, ang Lord po ang nagano ano yan consequence Yung iba, kung ano-ano, galit na galit dun sa asawa nila. Pero hindi Ito ang sinasabi. At ano pa po? Your desire will be for your husband and he will rule over you. Magpapasailalim ka na. So ito po ang sinasabi. Tingnan po natin ito. May curse na. Magpapasailalim ka, sasakit, may hirapan kang magbuntis, at your desire will be for your husband, he shall rule over you. Ito pong yung your desire will be for your husband, it's more than just mga kapatid. Yung iba kasi sinasabi parang pagnanasa, desire. More than yung sexual desires mga kapatid. Let's dig in a little deeper dyan sa statement na yan. Doon pong sinabi, doon sa second part, na he shall rule over you. Sa Septuagint po, yung word katistemi, ang ibig sabihin po netong rule over, to install in an office or elevate to an official position. So ngayon, co-regent sila, pareho silang nagro-rule, pero nung may kasalanan na po, pumasok na ngayon, yung lalaki po, in-install na officially sa taas na ng wives. Part po yan ng consequence ng kasalanan, ng curse ng kasalanan. Kaya ngayon, nasa ilalim na. Ngayon, ano po yung, kung in essence, sinasabi ng Panginoon sa babae, dati pantay kayo, co-rulers kayo, ngayon, i-install ko na siya mas mataas sa'yo. Ganyan yon. Kasi, wag na natin yung pag-usapan. Kumain ka pinitas mo kinuha mo. Ganyan. Kung maaalala rin po natin dun sa first na Sunday ng kay Pastor Boy, ang sabi dyan, ang mga husbands, si Adam was to cultivate yung garden, including Eve. So, sabi nga niya, tinanong niya, napa-parlor na ba? Nagbibigay ba? Nakakultivate ba natin ang ating mga misis? Mukhang cultivated naman. Hindi, pero po, siya ang magiging leader. Malaki. Aalagaan, papakainin, poprotektahan. Ang problema po, mga kapatid, when Eve took yung prutas from the knowledge of the knowledge of good and evil, ni-usurp niya yung leadership ni Adam. Yung decision making ngayon na dapat na kay Adam, head siya, inagaw ngayon. Mambaga, siya yung nag-decide para sa kanila. Dahil po doon, ang naging kabayaran ngayon, ang naging consequence, si Adam, ilalagay ko over you. He shall rule over you. Nakukuha po natin. Ngayon, ito po yung next. Thy desire shall be to thy husband. Sabi natin, hindi lang po ito yung sexual desires. Yung desire po na word, mga kapatid, sa Hebrew, suka. It means to compel, to impel. Ang impel po parang
Magbigay ka ng force para gumalaw, tinutulak mo siya. To urge, to seek control. 2 beses lamang pong nabanggit yung tsuka na yan dito po sa first 5 books. Yung pangalawang beses po mga kapatid, makikita po sa Genesis chapter 4 verse 7. Tignan natin yon. Kausap po ng Panginoon ng Diyos si Cain. Ang sabi niya, if you do what is right, yan na po yung nag-offer sila, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, suka, but you must rule over it. So, hindi po ito sexual. Yung paggamit po dyan, gusto kang kontrolin ngayon. Sabi po, nung kasalanan. So, kung ito yung context, pagdating po dun sa Genesis na sinasabi ng Lord, your desire shall be to thy husband. In essence, ngayon, sabi ng Lord, Adam, pinakinggan mo kasi yung babae. Dahil you followed her lead, ito ngayon yung part. Isisik ngayon niya to control over you. Kaya po ang hirap-hirap, hindi naman sa lahat, pero sa marami pong mga wives, ang hirap-hirap nung submission. Bakit po? Kasi part po ito ng curse. Nung fall. Nung nagkasala po sa fall of man, apektuhan po ang marriage, it was broken, pati po dito ngayon, sa submission and leadership. Kaya po, sa part ng wives, ang hirap-hirap kasi po itong problemang ito mula pa noon. Minsan po tayo, ang pinagpipray natin, itong mga struggles natin dito, struggle sa ganito, struggle sa ugali, struggle dito. Mga wives, alam niyo po bang struggle din ito? Kasi po, sa sinful fleshly nature natin, ito, ang mga babae will seek to control their husbands. Part po siya ng curse. So, yung submission in the context of a loving relationship na destroy. At hanggang ngayon, ano po ang nakikita natin? Majority of marriages end up in divorce. More than 50%. Lalo na sa mga lugar na legal ang divorce. 2 na lang namang lugar ang hindi legal ang divorce. At more than 50% of marriages na pwede ang divorce, nagdi-divorce po sila. So, no? Kaya no wonder po, ang pamilya, ang society broken kasi ang family is broken. The wife tries to control the husband tries to rule and dominate the wife. Mga kapatid, ito pong Ephesians chapter 5 verse 22, kung titignan po natin, hindi po ito call for the husband to demand na yung wife niya mag-submit sa kanya. Hindi po mga kapatid dinedemand, the husband should never demand na mag-submit sa kanya ang kanyang asawa. Ang mga asawa po, mga kapatid, pag pumasok kayo sa marriage, it should be automatic. Duty po ito. So sa mga magpapakasal, gustong maging wives, ito yan. Kailangan mag-submit willingly. Kasi pagka hindi, magkakaroon po ng malaking problema. Nakapagkwentuhan pa ba tayo ng maayos mamaya, Mira? Ang perfect na model po mga kapatid ng wives ay yung relationship po ng Panginoong Diyos, Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo po ay may submission sa Father, pero sila po ay pantay-pantay na Diyos. So hindi po kayo nadidegrade, mga wives. Pag nag-submit, mas umu-okay po sa katotohanan ang relationship, ang pamilya, kapag ka po may submission. So pag-pray po natin ito, part of the struggle. Wives, ulit nga po, pakisabi, submit. Wala na, isa na lang. Konting-konti. Kailangan po mag-submit ang wives. O, punta na po tayo sa husbands para mas lumakas na yung boses ng wives. Husbands, ano po ang basic? Kasi po kung basic sa wives ang mag-submit. Husbands, ano po? Pangalawa, second basic, love. Love your wives. At anong klaseng love ito? As the Lord loves the church. Nung binanggit po ito ng Apostol Pablo, tingnan lang po natin, sa Epeso to nung binanggit niya ito, ano po yung sitwasyon ng marriage nung time na ito?
Tatlong mga lahi po, tatlong kultura yung tignan natin. Una po sa mga Hudyo. Ano po ang view ng mga Jews sa women? No? Nung time po na tinuturo, sinulat po ito ng Apostol Pablo, sa mga Hudyo, ang mga women were servants. In fact, meron pong mga Jewish people daw po, paggising sa umaga, ganito ang prayer, God, thank you, I am not a Gentile, I am not a slave, I am not a woman. Sabi po, binabasa ko kay John MacArthur na book siya. Sabi niya, nagpapasalamat siya, hindi ako hentil, hindi ako alipin, at hindi ako babae. So, ang baba po ng view nila sa mga kababaihan. Sa Deuteronomy chapter 24, verse 1 po, mga kapatid, dito po sinulat ni Moses na ang husbands po, pag nakita nila na unclean yung wife nila, ay pwede pong mag-divorce. No, meron lang pong mga ilang batayan na pwede. Ngayon, yung mga rabbis po, pag ininterpret nila yung uncleanness, pwede pong adultery dun sa iba, pero yung iba po ang sinasabi, yung unclean, pag unclean ka, it can be from spoiling pagkain. No, nadumihan mo na sa laula mo yung pagkain, nasira mo yung pagkain, o kung ano pang hindi magustuhan sa'yo. Meron pong divided na view dun sa unclean. So isipin niyo po, ano yung mas katanggap-tanggap nung time na yon? Basically po, ang mas pinili nung mga tao sa unclean na batayan, hindi yung adultery lang, kundi kahit anong hindi nila magustuhan sa babae. So nung time po na yon, nung time po ni Jesus at ni Paul, the Jews were divorcing their wives on a whim, parang ngayon. Pag gusto na nilang hiwalayan yung asawa nila, divorce na tayo. Hudyo po yun. Paano yung mga Greeks? Yung mga Greeks po, mga kapatid, they were worse than the Jews pagdating sa view ng mga babae. Yung mga Greeks po, wala po silang legal procedure ng divorce. Hindi kailangan ng legal na procedure sa mga Griego. Kasi po, ang wives para sa kanila, ang main po na purpose, magpapakasal sila, ay para lang po magpatuloy ang lahi. To keep the bloodline, pampalahi lang. Sabi po rito, ang mga Greeks daw po, they have, may mga bata tayo, no? Pero basahin ko lang po, courtesans for their pleasure, concubines for their daily cohabitation, and wives for the purpose of having children. So sila po ay magpapakasal lamang para po anakan. Magpatuloy yung pangalan nila. Lalo na kapag maganda, yung lahi mo, makapangyarihan ganyan, kailangan magpatuloy. So yung pleasure ng men, mga Greek men, was outside of marriage. So fornication, prostitution were rampant during those days. So Hudyo, mga Griego, paano naman po sa mga Romano? Yung mga Romano po, worse pa sila than the Greeks. Yung Greeks nga, worse na than the Jews. Yun pong isang ancient writer, Jerome ang pangalan niya, sabi niya, meron daw pong isang Roman woman na married na nag-asawa ng pang 23rd husband niya. At yung husband na napangasawa niya, pang 21st na wife naman siya. Imagine niyo po ba, sobrang napakagulo na. Grabe po yung view na nila. So sila po nagme-marry kapag may nagustuhan, nakita silang gusto nila, pakasalan na yan. Yung current, iwanan na yan. Ganun lang po sila na itong mga Romano pong ito. So, nung time po na yun, na sinasabi po ito ng Apostol Pablo, mga kalalakihan, sino husbands dito? Konti lang kami. Mga gustong maging husband. Mga bata pa rin kasi. Sabi rito, nung sinabi po ni Apostol Pablo ito, husbands, love your wives, bagong standard of living ng pamumuhay po ang sinasabi niya rito. Kasi hindi po ito nakaugalian ng mga kalalakihan dun sa lugar na yon, sa time na yon. Ang baba ng tingin nila sa mga kababaihan, pero ito po ang sabi nila sa mga mananampalataya, ibigin nyo yung wives nyo. Hindi lang bilang tao, pero ibigin nyo siya parang ng pag-ibig ng Diyos sa inyo. Kinikilabutan po ako ngayon. Kasi kung mabigat para sa wives mag-submit, grabe po ito
mga husbands, na responsibilidad na basic duty natin. Duty of the husbands, we are to love our wives. Sabi po rito, notice, hindi po sinabi sa verse 25 na husbands rule over your wives. Hindi po sinabing husbands order your wives around. Hindi po sila utusan. Husbands, subject your wives. Hindi po, wala pong ganon, walang command. Hindi po sinabing husbands, command your wives. Kahit na nasa ilalim sila, magpapasailalim sila. Pag pinag-aralan po natin yung love na naging series, kulang po itong oras natin na ito para pag-usapan ito. Pero pag iniibig mo naman, pag pinairal mo ang pag-ibig, sa 1 Corinthians 13, inilalagay mo naman siya sa taas mo. So yung mga babae magpapasailalim sa'yo, duty niya, ikaw namang lalaki, ilalagay mo siya sa pedestal. Itataas mo naman siya. Mga kapatid, kung ganito po, at wala po itong kondisyon din, mga husbands. Kung ginagawa po natin ito, napakaganda po ng society at ng pamilya, hindi ho ba? Kaya lang po, hindi po nagagawa, kaya po ganito ang society. So how are we to love our wives? Ano po ang manner ng pag-ibig natin? Alam niyo po mga kapatid, binigay po ng Diyos yung greatest gift ever at sino ang recipient? Yung most unworthy people ever. Nakikita niyo po yung grabing contrast. Ibinigay po ng Diyos yung napakagandang regalo, wala ka nang ihingin pa at kanino niya ibinigay sa pinaka hindi deserving ng mga tao, tayo. Pag-ibig, husbands, ito po yung duty natin. Ito yung pag-ibig na dapat paiiralin po natin. So husbands, kamusta ba? Kamusta tayo? Tingnan po natin yung Romans 8:35-39. Tinangkate ko na lang po ito. Sabi dyan, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? No, I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, next slide, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creation shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Ito po yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Walang makakapaghiwalay, walang makakaalis. Ano po ang pag-ibig na dapat meron tayo sa wives natin kung ano po yung pag-ibig ng Diyos. So husbands, mga kapatid, mga bro, mahal natin, mahalin dapat pa rin natin asawa natin. Nagbago man siya, no? Meron ka bang na-discover na hindi mo gusto sa kanya? Nagbago man ang panahon, nagbago man ang waistline, kung dati hindi siya naghihilik, ngayon naghihilik na. No? Wala pong kondisyon, mahalin pa rin natin. It is a command of God. Mga husbands dyan. Isa lang ang nag-amen. Meron pong isang lalaki na nag-confide sa kanyang pastor. Sabi niya sa kanyang pastor, Pastor, medyo natatakot ako kasi mahal na mahal ko yung asawa ko. Parang sobra-sobra yung pagmamahal ko sa wife ko. Tinanong siya ng pastor, yung pagmamahal mo ba sa kanya kasing o katumbas nung pagmamahal ng Lord sa kanyang church, sa atin? Ang sabi po ng husband, no, sabi niya, not nearly as much. Hindi katulad ng pag-ibig ng Diyos sa church niya. Pero mahal na mahal ko sobra yung misis ko. Ano po ang sabi ng pastor sa kanya? Then you better love her more. Natatakot na ito. Sobrang mahal ko na po yung misis ko. Tama ba ito? Tinasabi ng pastor, kung hindi mo kasing mahal yung misis mo katulad ng pagmamahal ng Lord sa church niya, kulang na kulang pa yan. Ito po yung call sa atin, mga husbands. Regardless of the situation. Regardless kung anong panahon. Regardless kung anong nangyayari, husbands, basic, we are to love our wives. At ano po, 3 lang po, practical na mga ways kung paano natin to ipapakita. Kasi sobrang dami po. Sobrang tagal nito, isang buong buwan. No, una po, husbands,
through consideration, ipakita natin itong pag-ibig na ito. Sabi po sa 1 Peter 3:7, in the same way, you husbands must give honor to your wives. Treat your wife with understanding as you live together. Marami pong mga kababaihan at yung iba pong mga ilan pa lang naman pong mga nag-share, nagko-confide, nagsasabi ng problema. Minsan po ang sinasabi nila, hindi ako naiintindihan ng mister ko eh. No, my husband doesn't understand me. He doesn't know where I'm at. Insensitive siya sa needs ko. Minsan po kasi, ang mga husbands, akala natin kapag nakapag-provide tayo ng pagkain sa table, okay na yon. Kapag nakapag-provide na tayo, na-entrega na natin yung lahat, pati bonus, malapit na nga palang bonus. Wives, nakapag-entrega na ba? Mag-ientrega ba? No, minsan po akala natin, husbands, yun na yun. Pag naibigay natin, okay na. Pero hindi lamang po yun ang pangangailangan ng mga kababaihan. We should consider, but point lang, one yan eh. Pero, i-consider natin, ano ba, kamusta na ba ang misis natin? Hindi niya, yung iba sinasabi, hindi niya alam kung ano yung iniisip, hindi niya naiintindihan, nasasaktan na ako, nahihirapan na ako. No? Ang dami-dami po nagsasabi nun. Isipin po natin yung kapakanan at kalalagayan ng mga misis natin. Ito po yung pag-ibig. Hindi yung pera-pera lang. No, it isn't what we get out of marriage, husbands. It's what we give na nagmamatter. So, i-consider natin, kamusta na ba ang ating mga misis? No? Kamusta na ba siya? Ano ba ang pangangailangan? Ano bang mga alalahanin niya? Ganun po ang pag-ibig ng isang husband dapat. At all times. Kaya po, matinding panalangin at biyaya ng Panginoon ito. Pangalawa po, chivalry. Narinig niyo na po ba yung chivalry is dead? Wala na daw ganito. Hindi ko nga alam yung Tagalog ng chivalry. Chivalry. Pero ang chivalry po, tingnan po natin sa naka-highlight. Sabi pa dyan sa next part, she may be weaker than you are. Ang mga babae po ay dinesign ng Lord na mas mahina talaga sa atin. Kaya naman tayo ay protector nila, no, tagapag-alaga nila. Ang problema po sa mga kinasal na, marami, hindi man po lahat, pag nakuha na natin yung matamis na oo, napakasalan na tayo, yung ginagawa po natin, nung nililigawan natin sila, hindi na natin ginagawa. Tama ba? Marami pong ganyan, mga kapatid. Dapat po, mga kapatid, yung ginawa nating pag-aruga, yung pagbubukas man lang ng pintuan, yung mga men nagbubukas pa ba ng pintuan sa mga wives nila ngayon? Sa Grab, sa jeep, huwag nyo nang buksan yung pintuan, siyempre. Pero sa Grab, sa mall, yung mga ganon, pinagbubuhat nyo pa ba yan? Ako na yan. Kasi di ba nung nanliligaw tayo, kahit ultimo yung bumili lang ng tissue, ako na yan. Pero ngayon, ang bigat-bigat na nung dala, kaya mo na yan. Yung mga ganun eh. Pero hindi po, chivalry. Kung mahal natin sila, kapakanan nila, kahit masakit na yung likod mo, buhatin. Pag-ibig, pagpapakita po ng pag-ibig. Mga kalalakiha, mga wives, pinapakilig pa ba kayo ng mga asawa ninyo? Ay, naku, wala na. Husbands, no, chivalry, pakita natin ito, pakiligin pa rin. Parte po ito ng pag-ibig natin. No, walang kondisyon, walang oras, walang araw. Meron pong ganito. No? So, yung mga pagiging gentleman, dapat, kung ginagawa natin ito, nung nililigawan natin sila, nung tayo mag-boyfriend pa lang nila, dapat better. Mas higit pa ngayon na husbands na nila tayo. Kasi, basic duty natin is to love our wives as the Lord loves the church. Hanggang ngayon po, grabe ang pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi ho ba? Every need provided, every hurt na natatouch niya, sa lahat ng areas ng ating buhay, aspeto ng ating buhay, nandun ang Panginoon, husbands. Ganun po dapat tayo sa ating wives. At sa mga gustong maging husband dyan. Next po, last. Commune or communicate. Sabi po dyan,
But she is your equal partner in God's gift of new life. Sabi po ni John MacArthur, ang marriage po, para po siyang hot fudge o caramel na fudge sa sundae, sa vanilla ice cream. Pag vanilla ice cream lang, parang bland, no? Parang plain. Pero pag nilagyan mo yan ng topping, chocolate, caramel, no? Mas masarap siya. Sa atin pong buhay na pinagkaloob ng Panginoon, sa ating bagong buhay, may regalo po ang Lord na marriage. Regalo po ito, husbands. No? Sobrang pampasarap ito ng buhay. At kailangan, as we go at it, kasama natin ang ating wives, huwag pong mawala ito. May communion, merong communication. You talk to each other, you grow together. Huwag pong alisin yung, meron bang yun, sobrang pagod na, halos wala nang time spent with the wife. No? Wala nang pakikipag-usap, wala nang kwentuhan, yung gano'n na lang. Yung may mga ganun po na minsan nga, familiarity breeds contempt. Parang wala na. No? Ganun na lang. Pero hindi po. Dapat wives, husbands. No? Dapat, dati, sino po dito yung magkasama na kayo buong araw, pag naghiwalay kayo, magka-chat pa. May chat. Dati kasi chat no? Ngayon, Facebook, FaceTime, ganyan. No? Pero pag mag-asawa na, parang ayaw na mag-usap. Dapat pa hindi ganun. No? Husbands, find time to communicate. May nabubwisit ba? May narinig yata? sorry. May nagre-react Hindi ko man alam yung mga nangyayari sa inyo Pero hindi. Sabi lang to rito hindi. Communicate. Huwag yung okay na yan. No? Huwag ganun. Kailangan yan. No? Kailangan, kasi may growth Pag nawala yung communication ako po, kahit marami pong perang ipamudmud, may bonus na, may 13th month pa. Sana all, no? Kung walang communication, wala pa din. Hindi mapakita. So, mga kalalakihan, sa pag-ibig, no? Let's be considerate. Let's be chivalrous. And let us commune or communicate. Huwag po yung alisin. Sa pang-araw-araw, huwag pong alisin. Hindi na po tayo abot sa mga children Sa mga susunod pa po yan. Pero ito po yun, wives submission, husbands love. Question, simple madali ba? Mahirap po. No? Pero tignan po natin yung pangatlong part sa back to basics. Kung titignan po natin yung mga verses preceding itong sinabi ni Pablo, bago niya sabihin, wives, submit to your husbands, bago niya sabihin, husbands, love your wives. Ano po ang pinag-uusapan niya? Sabi po sa Ephesians 5:18, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Nung sinulat po itong Biblia, mga kapatid, wala pa namang yan verses, wala pa naman yan chapters. No, tuloy-tuloy lang siya. So doon sa thought na ito, tuloy-tuloy po ito, nung pinag-uusapan ni Pablo, ang buhay Kristiyano, mananampalataya, dapat filled with the Holy Spirit ang pamumuhay po natin. Dapat sa ating pang-araw-araw na buhay, banal na Espiritu ang kumokontrol sa atin. Yun yung sabi niya. Ngayon, pagdating po, after niyang sabihin yun, dumating ngayon siya sa wives and husbands and then sa next chapter, children. Ano po ito? Ang mga relationships na ito, ang hirap-hirap, lalo na kung tayo lang, kasi hindi natin ito nature. Ang husbands, ang nature niyan, to love ourselves. Ang wives, ang nature, dahil dun sa curse ng sin, to seek control over the husband. So kung tayo lang, ang society, windang-windang. Pero, kung ang relationships po natin, spirit-filled, kaya at achievable, attainable po ito. At kung ganun po tayo sobrang filled with the Holy Spirit, no, madali ito, may enjoy ito. Hindi ito burden, mga kapatid, mga wives and husbands. Question ko po ngayon, malapit na po tayong magtapos. Ang spirit-filled life po kasi, spirit-filled life po kasi, isa sa mga basic questions ay ito. Sino ang nakaupo sa trono ng buhay mo? Tingnan po natin yung next slide.
Yan pong picture na yan. Ayan, meron naman legend eh. So, yung letter, o yung cross, si Jesus Christ yan. Yung ego, or tayo. Yung circle na yan, yan po yung ating buhay. Yung mga maliliit na dots, yan po yung mga iba't ibang, ba't ang gulo? Mga, hindi ko na maintindihan yan. Pero yun po yun, mga iba't ibang mga issues sa buhay, iba't ibang mga aspeto ng buhay. Ang picture po na yan ay the picture of a natural man. Ang nakaupo po sa trono. Yung H po dyan, di yan H ha. Trono po yan, upuan yan. Ang natural man, ang nakaupo po sa trono ng kanyang buhay, ang sarili, si Jesus Christ nasa labas ng kanyang buhay. Pero pag tinanggap natin si Kristo, ito na po yung next. So, pumasok na si Jesus sa loob. No, yung cross, ayan, mas malinaw na. No? Sa natural man po, nasa labas ang Panginoon. Pag po tumanggap na tayo, may indwelling na tayo, ang Panginoon nasa loob na. Pero sino pa rin po ang nasa trono? Sarili pa din. Ang dami-dami po o marami po, meron pong mga mananampalataya, I can say marami pong mananampalataya, even sa families, may Kristo sa puso, pero hindi sa trono ng kanilang buhay ang pwesto ng Panginoon. Kaya po, sa mga wives, ang hirap-hirap mag-submit. Sa mga husbands, ang hirap-hirap nating ibigin unconditionally. Kasi po, tayo pa rin ang nasusunod, yung selfish na nature natin. Ang design po ng Lord, ito, yung pangatlong slide, nasa gitna. Tama ba? Next slide. Ayan, wala na sa gitna. Nandiyan po tayo, pero hindi po tayo ang nasa trono, hindi tayo nakaupo, ang Panginoon. That's the picture of a spirit-filled life. Lalo na po in marriages. Naaalala ko, sabi ng Pastor Boy nung kinasal kami, we need miracles in marriages today. Yan po, mga kapatid, ang miracle na kailangan natin. Christ be the center ng trono ng buhay natin, center of our lives. Kasi pag siya po ang nasa trono ng buhay natin, mga kapatid, that's a spirit-filled life, madali po magpasakop, mga husbands po. Sarap-sarap ibigin ng mga asawa. Last question po. Paano ngayon ang spirit-filled life? Paano ito ma-achieve? Madali lamang po. Babalik po ako sa isang illustration ng mga pastor mula pa nung ako'y bata pa. Pag po ang puti at itim na aso, magkasing laki, magkasing breed, nag-away, sino ang mananalo? I'll end with this. Kami lang ba ni Pastor Boy ang nakakaalam na ito? Pag po ang dalawang aso, pareho ng breed, pareho ng build, nag-away sila, sinong mananalo? Puti o itim? Sino sabing puti? Sino sa itim? Puti. Kung parehong Dalmatian, sino? Puti o itim? Ang sagot po, kung sino yung pinapakain mo. Sa atin pong buhay mananampalataya, mga kapatid, kung mas pinapakain natin na yung ating flesh, karnal na maging karnal tayong Kristiyano, ano-anong pinapanood mo, YouTube, TikTok, kung ano-ano pa, yun lang yung alam ko eh. Alam ko, marami pang iba sa mga kabataan dyan. Kung yun ang pinapakain mo, natural, mas malakas yun. Tapos, magbabasa ka ng Bible tuwing meron lang fa-flash dito, tuwing Sunday, atalo talaga. No wonder ang families, ang society nagde-deteriorate. Talo kasi. So kung back to basics tayo, mga kapatid, kamusta po ang Bible reading? Kamusta po ang quiet time? Tingnan nyo, even sa families, kailangan. At basic ito eh. Kung sa sasakyan, may change oil. Aba, sa family lives, sa Christian life, basic to. Magbasa ka ng Biblia mo araw-araw. Ano po ang sabi ni Pastor Reggie? Ang fireplace, hindi sa church, kundi sa daily na pag-aaral sa bahay mo. Ikaw, mag-isa ka, nag-aaral ka ng salita ng Lord, nagpe-pray ka, yun po yun.
So, kung back to basics po, bago natin intindihin ito, pamilya, ganyan, ayusin natin yung sarili natin. Manalangin, palagi, magbasa ng Bible. Wag lang yung lumalabas po dun sa taas ng cellphone, yung notification lang, may verse lang. Did you forget to read? Tapos ito yung verse mo. Wag po ganun, no? Pagbulay-bulayan natin ito, mga kapatid. Wives and husbands and children. Kasi pag ganun po ang nangyari, ang sarap-sarap po sa pamilya. Pag naging maayos po ang pamilya, magiging maayos po ang society. At ito po ang call sa atin, ito po ang duty natin bilang mga anak ng Diyos na kabilang sa pamilya. Wives, submit. Wives nga pakiulit, last na. Wives, submit. Husbands, love. At ayusin po natin ang ating spiritual life. Manalangin po tayo. Panginoon, thank you po sa inyong salita. Napakasimple po kung aming babasahin, pero Panginoon, pag sa amin na pong buhay, ina-apply parang hirap-hirap. Pero thank you, Lord, sa reminder at thank you po sa biyaya ng banal na Espiritu. Panginoon, the power to overcome itong mga fleshly desires, even po sa relationship, even po sa marriage, Panginoon, napakalaking bagay at imposible po na managumpay ang mga relationships, ang mga pamilya, nang wala pong biyaya mo, nang wala po ang tulong ng banal na Espiritu, Panginoon. So Lord, tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin na mag-walk in the Spirit, Panginoon. Tulungan niyo po kami na maging maayos spiritually. Nang sa gayon, Panginoon, ang mga wives magkaroon po ng automatic, proper submission sa mga husbands. Ang mga husbands po, Panginoon, mahalin unconditionally. Ipakita po ito bawat oras, bawat minuto sa kanila pong mga asawa, Panginoon. So, tulungan niyo po kami, Panginoon. Hindi po namin ito kaya nang wala pa ang iyong biyaya. So, Lord, thank you po sa inyong salita. Thank you, Lord, sa mga puso at isipang nakapakinig, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Hayaan niyo po, Lord, ang salitang narinig namin, magkaugat, tumimo sa aming puso at isipan. Lumalim ito. Baguhin po kami ng iyong salita. Maging maayos po, maging better ang aming mga pamilya as you designed it. So Lord, salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Morning po. God bless po sa bawat isa.